Naku, ano ba yung mga balibalita tungkol sa akin? Palagay ko, hindi nagbabasa nung tamang balita. Binabasa lang yung clickbait, ano? Yung mga headline. Wala naman yung totoong kwento. Kaya ako na mismo ang magpapaliwanag kung ano yung mga headline na yan. Maraming tulong ang pamahalaan para sa ating mga magsasaka. Pero para sa rice farmers natin, kinakailangan nandun ka sa direktoryo ng ating DA. Ang problema, Department of Agriculture, 19 kopong-kopong pa yung listahan. Kaya importante yung mga LGU, nako, kayo na ang magsumikap. Ang ating mga mayor, mga barangay, ang ating mga probinsya, pakialaman na ninyo, please, ang mga listahan ng DA para talagang matanggap ang ayuda, tulong, AIX, transport subsidy na karapat-dapat ng inyong mga rice farmers. Sa ating mga estudyante yan, yung tungkol sa Isabela State, inulit-ulit ko na rin sa iba't ibang graduation, na unang-una may educational assistance para dun sa mga bata na yung pamilya na salanta ng bagyo, pagkatapos yung iba naman yung nagkasakit, may tulong tayo dyan, 5,000 pesos sa educational assistance. Ikalawa, kapag hindi ka pa nakakahanap ng trabaho, graduate ka na, alam naman natin, mahirap rin maghanap ng trabaho, mabibigyan ka ng Kalahi Seeds. Tulong din yon, minimum wage, pero kahit paano, matututo ka, nasa opisina ka o nasa pabrika ka, at may bayad kahit paano. So, dalawa yun educational assistance, Kalahi Seeds, cash for work. Hala! Sino nagsabi na nag-resign ako sa Senate? Pwede ba mag-resign? Binoto ko ng tao. Ang dami-dami kong trabaho yung Philippines-Canada, yung transfer of sentenced persons. Nako, ang totoo, may ilang Pilipino na nakukulong sa abroad. Dapat meron tayong kasunduan dun sa iba't ibang bansang yan kung saan may mga Pilipino nagtatrabaho at sa kasamaang palad, nakulong. Alam naman natin, yung iba nating OFW, wala naman silang pantustos sa mga legal fees, sa mga abogado. Minsan nakukulong na wala naman sala, wala naman kamalay-malay. Sabihin na nga natin na may kasalanan, na bilanggo. Ang problema dyan, walang bibisita na pamilya o kaibigan, hindi na yan magkakaroon ng rehabilitation. Dito sa Pilipinas, magsiserve nung kanilang hatol at bibisitahin ng pamilya at may chance pa maging bagong mamayan, bagong citizen. Sa barangay naman, ito yung popular. Popular to na balita tungkol sa barangay extension to 6 years. Napakahaba ng 6 years. Pero kung tutuusin, ang dami-dami na nating trabahong binabagsak sa barangay. Kaya, etong term nila ngayon, na October pa lamang yung halalan, magkaka-eleksyon na naman next year. Ano ba yan? Halos every other year may eleksyon. Hindi naman tama yun. Unang-una, wala silang magagawa sa loob ng 18 months. Ang bagal ng proseso sa gobyerno. Ano kaya ang matatapos niyan? Mabibigo na naman ang botante. Ikalawa, ang laki ng gastos, 18 billion noong nakaraang eleksyon, halos 20 billion na naman sa 2025. Ano ba yan? Eleksyon ng eleksyon. Mas maigi, habaan natin yung term, makaplano sila ng trabaho, at hindi pa palit-palit. Kung medyo mahina o tamad o kung ano-ano ang ginagawa ng kagawad, ng kapitan o ng SK, pwede naman sitahin, pwede naman parusahan o kaya i-report at pwede naman talagang tanggalin. Ayan, napakadami palang balita na balibaliktad. Di ko alam kung tama o hindi. Ganyan talaga, nauso yung clickbait. Mas mainam ako na magpaliwanag. Kaya kung may tanong kayo, mag-comment, mag-like, mag-share, at ipadala ninyo sa akin yung, totoo ba yan? Totoo ba yan? Yan talaga ang dapat paliwanagan natin. At andito lang ako anytime. Basta tawag lang.